utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat.
Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 2 ng Setyembre, unang Sabado sa buwan. Alam ho natin na ang bawat Sabado, lalo na ang unang Sabado, ay inaalay din natin sa ating debosyon sa mahal na Birheng Maria. Lalo na po ngayong September, sa Friday, 8 ng Setyembre, napakahalaga para sa atin, birthday ni Mama Mary. Huwag kalilimutan, napakahalaga ni Maria sa ating buhay, sa buhay nating mga Kristiyano. Siya ay hindi natin ginodiyos. Maliwanag yon. Hindi siya Diyos. Siya ay taong totoo, kagaya natin. Ngunit, ina ng ating Diyos. Siya'y inspirasyon ng bawat Kristiyano. Bakit siya naging inspirasyon? Dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ibinigay ni Maria ang kanyang oo upang maging ina ng ating Diyos, maging instrumento ng ating kaligtasan. Alam niyo po, wala masyadong nasabi kung paano nabuhay si Maria bilang ina sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ngunit ganun pa man, makikita natin yung kanyang pagbibigay ng oo sa ating Panginoon ay hindi natapos, ay araw-araw. At yun ang tinuturo sa atin ni Maria, araw-araw, huwag tayong maging tamad. Nako, sa Ebanghelyo natin, napakaliwanag pa sa buwan at sikat ng araw ang ipinapaalala at tinuturo sa atin sa kaharian ng Diyos, bawal ang tamad. Hindi lang sa bahay ninyo. Hindi lang sa opisina. Hindi lang sa trabaho ninyo. Hindi lang sa grupo ninyo. Sa kaharian ng Diyos, bawal ang tamad. Hindi uubra ang taong tamad sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat araw-araw, tinatawag tayo ng Diyos, inuutusan tayo ng Diyos. Sinasabihan tayo ng Diyos. Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, sabi ni San Pablo, hindi ko na kayo dapat paalalahanan pa. Alam nyo na ang gagawin. O diba? Sounds familiar sa ating mga magulang. Ang laki-laki nyo na, ang tanda-tanda mo na, kailangan ka pa bang sabihan? Ano ang dapat nating paglabanan araw-araw? Hindi lang tukso ng kayabangan, hindi lang tukso ng kadamutan, hindi lang tukso ng kasinungalingan, tukso ng katamaran. Huwag natin laging sinisisi sa ibang tao. Huwag natin laging hinahanap sa ibang tao ang dahilan kung bakit ganito tayo. Minsan tanungin mo rin ang sarili mo. Kahapon, yung ating talinghaga, 10 dalaga, 5 matalino, 5 hangal. Kahangalan. Kahangalan, hindi yung dahil wala kang pinag-aralan. Kahangalan, hindi yung dahil wala kang pera. Kahangalan, hindi yung dahil sa wala ka sa pwesto at posisyon. Kahangalan, dahil sinayang mo yung nasa harapan mo na. Naalala nyo kahapon, yung 5 hangal, tangang dalaga? Nandun na sila, hindi pa sila nakapasok. Bakit? Hindi sila nagdala ng langis. Katamaran. Huwag mo sabihin wala ka nang meron sila. Tigilan mo yung pagkumpara ng meron ka sa meron sila. Tigilan mo yung pangangarap lang ng pangangarap. Tigilan mo yung inggit ka lang ng inggit, pero wala kang ginagawa. Baka yan ang una mong problema. Hindi pera. Tamad ka. Hindi wala kang pinag-aralan. Tamad ka. Hindi wala kang maraming bagay na meron ng iba. Tamad ka. Kaya sa pagpapatuloy na misang ito,
habang nagsisimula pa lang ang bagong buwan, kasama ni Maria, makiusap tayo sa Diyos. Tulungan niya tayong labanan ang tukso ng katamaran sa buhay natin. Huwag tayong maging tamad na sumagot sa utos ng Diyos, na sumunod sa pinaggagawa ng Diyos. At lagi nating tatandaan, walang iuutos, walang ipagagawa ang Diyos nang hindi natin ikaayos, nang hindi natin ikabubuti, nang hindi natin ikaliligtas. Sa tulong ni Maria, labanan natin ang anumang uri ng kasamaan ng katamaran.